Hindi, ito. Hindi mo iwasan mo. Hindi mo iwasan na ito. Tawag ito. Hit factor. Asikip. Asikip. Asikip na naman niya. So, pag ba rin, pinunod asikip ito. May naman mo sa pag makasama isa, madadala ng puti. Masusuyot. Nasusuyot niya. Pulis problema. Ang flight mo US 16. 16. Pinaka-discount ko. 3 weeks na. Hindi mo malakad ng Europe. Mapa-Europe ka, sir? Kay hindi tayo naman ng tulong ko rin ang kita mo kay Yet, final. Ito ang European Basia. Cebu. Pabayamit. Kaya kung ang visa ba? Okay. So, salamat na niyo oras. So, yan, tikar man tala na itong discussion. So, yan na, naton yan na passage, may big idea nga gintutot do aton. Actually, in-share ko na pa iyo. For the sake lang iba, tron talala. For the sake lang iba. So, yan na, amitiya, kung good natin, ang passage good natin yan, big idea nga gintutot do aton about the Bible. Ano ba, hindi napapara. Okay. Bible. So, may da ba ka mo any comment niyo? Comment regarding ha Bible? Or may da ka mo nababatian objection regarding ha Bible? So, open. The table is pare ka masisiring. Inputs. Inspiration. So, verses, nagyakan ka Bible regarding. Okay. Meaning. Okay. Meaning. Hinupat may, ikaw kaya Dani, pwede ka What is your impression about the Bible? Ano pagkita mo na? Ano tiyo? Is it the truth? Ano tiyo observation ni tiyo honest comment ha Bible. Anong basihan? Pwede ba ito, can we really, anong proof na tinuod ng Bible? So proof, truth and Bible. So baga, ano ito nili objection? Truth ba ang Bible? Okay. Ano pa niyo kukuha niya na? Bible is the manual guide of your spiritual life. Manual. Tama. Manual guide. Ibigay ka nga rin ko ang lyrics yun. Makarayo kahit yun. Karayo kat. Mapapariwara. Okay. May da pa iba? How did the Bible came to be? Okay. Historical na niya. So, historical na niya. Wow. Paano nasulat ang Bible? Pero, Sir Fritz, wari mo paginsaran, maktad. Kuya Dani, pwede gyap. May tuyo yakan Kuya Henry. Brother Fritz. Kwa. Pare. Isis. Okay. So,
Brother, itatong discussion yan is, ang passage na araman natin is, big idea, gintutot. Adinala, big idea niya is, big idea niya, gintutot do is Bible. Bible hiya. So, may da ka ba honest opinion or comment regarding ha Bible, or may da ka nabatian, or may da ka, ay makalugaring, may da ka objection regarding ha Bible? Adi, truth ba ko niya? Paano ba kung ang Bible nag-exist? Di ba? Who wrote the Bible? Who wrote? Author. Who in author han Bible? Okay nga question. Kikitaw na. Ay, kamo. Mark. Isa, kritik. Sam, ikaw, kritik po. May naka, maray na. So, ikaw, brother, may naka pa? Iyayakan, or Mark? Ito, Word of God ang Bible. Is it the way to heaven? Oh, the way to heaven. Whew. The way is yun. Way pa lang is yun. So, heaven. Anong purpose ng Bible? Oh, purpose. Tama. Good question. Purpose. Purpose. To save us from So, pagkita ko rin naman na, iba na. Amo naman lang ni ano. So, sin. ako ng observation, truhan natin passage na aaraman niya na orog nga objection natin naging butang nga di, mababato niya. Regarding han passage natin, maaram niya na. Tapos ang mga comment, kuwan yapya, related yapan hiya. Pero nga diyan kita about Bible and nimo facts or truth nga observation nimo nga may adha Bible. Di ayaw na kita nga ton spiritual meaning, ayaw na kita mga message of God. Ang literal good ano nimo observation ha Bible. Nakakita na ka mong Bible book. Ano niyo na observation ha Bible? Ano may dahaya? Ayaw lang ng spiritual meaning. Like for example, di ba ang Bible consist hiyahin 66 books. Di ba? Pero ato kuya dan ng Old Testament 39. 39 books in the Old Old Testament. Testament 39 and New Testament is 27. Okay? Tapos original 66 na ya. Original language niya is Hebrew. Diri aniya original language diri English. Okay? Hebrew, Greek, Language of the Jews. oh, Grace and grace. Greek. Tapos may dagyap Aramaic. Language and what it. Aramaic. Aramaic, oh. Kaya na yung may Greek, na-translate in Greek, ay na-occupy na yung history ng Romans, which was influenced by the Greek. once the time of Greek Empire. Tama, oh. So, widely used language at time was Greek. Greek, oh. An international one. Kumbaga yan ang English. English. Okay. Ano na, Greek. Oh. Ang Aramaic is the dialect of the Jews in Israel. Pinaray, oh. Ah, Jesus, may story kita, may story yan. Jesus is Aramaic. Aramaic. Pero only in Israel. Okay, thank you, Kuya Dan. Oh, at least may kita historian, Kuya Dani. So, may da pa kuan iyo mayayakan regarding han i-observation adha Bible. Truths. Oh, may Bible ngayon kamo? Cellphone. Cellphone. Pero sige lang, okay lang. Bisaya pwede gihapon kuan hiya. So, amataya kung may da kamo Bible, giya pa cellphone. Okay, pero mapiga pa may da kamo book. Oh, may da para kung malubat. Oo. Tapos kuan gyapon siringan usa nga pastor nga ambot iya ni comment. Kasi pag nagbabasa yan Bible nga book good. Aniya anak ngaram hiya nga
ani anak, marami ni anak na nagbabasa iya in Bible. Nakita. Nakita iya. Ng cellphone. Kung tan cellphone, May masa nagkikimitan. Facebook. Oo. Ama niya. Ama niya. Oo. Ako hindi rin magnabasa nila. Cellphone. Mm. Hindi rin magnabasa sila. Hindi rin ka ng internal video. Hindi sa Mm. ano to. At least ma-implementsyan mo gyapon imo anak gyapon. Which is amo gyapon na obserbaran. So amo ta Bible is may dagyap niya over 40 plus nga writers. Oh. Writers. Kuan niya. Kaya pag-iris sa brother natin. Oh, sige. Hindi rin bubutang naman din ko ano. Oh, pwede kaya po. Sa nato na ito. Oh. Over 40 plus writers, iba-iba't background. May the kings, may the priests, may the fishermen, may the shepherd, King. o may kings, may the doctor. So, amo itong mga, That's correct. may the ba attorney ko yan? Doon yan, tax collector. Apostle Paul, attorney yun eh. Oh, kaya nag-school lang ano yan. Ano, law. Mosaic law. Oh, tama oh. So, amo ito mga background. Tapos, ang Bible, nasurat iya, long series. Ano nga long series? Diri yan nasuratin usala ka tuig. Ay, okay, sige. 1,400 years. Mm. So, 1,400. 1,400 years? Oh, mamay. Pinalay kuya daan yata. Sa 400. Yun, 1,000 years. Old Testament na yan nyo, oh. Oh, kasi yan, difference kasi yan, for example, han Genesis sa Matthew, 3,000 to 500 years, di ba, era gap? Oo, sa ganera. There is a gap between the Old Testament and the New Testament for 400 years. Mm. We call that the silent years. Kaya that was the gap between the last book is Micah. Malakay. Amay ka? Malachi. Malakay. God gave the Jews pause para makita dyan na because the Old Testament is a book of promise that in Genesis 3:15, napadala ito, the Father God means kanatan-was. Tagakalwas, oh. Because palpak kita tanan, hira tanan. So, the New Testament naman is the fulfillment of the promise. Ang isa, nagulpot na pinangat ni Jesus Christ, Mm. who is God who became man, Mm. the incarnation of the King of Kings, the promised Messiah. Anyway, para lang may dako mo Oh, mo pa nga may background kita. Story. The Bible is like a library. Library, tama. Ito sa kalibro. Binukbay ng 66 books. Books, oh. Yung tarap ko na. Pero burog lang ito. Okay? Para kung muna ang Bible is an epic story of God's master plan Mm. of His grand design for the earth, the redemption of mankind. Amen. Amen. Yan ang ba yan? Kaya, diba, that's why the Bible, it's important na alam mo na ito. How will you know the instruction of the Lord? Kung hindi kita nagbabasa. Amen. Nasa Tama. nga ni Jesus, the reason you are in error because you do not read and understand the scripture. Kaya mga brothers, tama ito. That's why we are here for Bible study. But before we study the Bible, tama ito introduction ni Paul. Oh. Ano ba talaga ni Kuya ang pinaraman natin? Yung Bible. So, ang natin lang niya is 66 books siya. May daya Old Testament and New Testament. 39 books sa Old, 27 han New, Hebrew, Greek, Aramaic na language niya. May daya 40 plus writers. Nahimo ya long series. Epic, oo. Telenovela. Oh, arayo. Damo ka episode, damo ka season, kumbaga Netflix. Illustration natin Netflix. Pero diriya pa rin siya mga book na, for example, yan ang mga novel books na nasurat niya year 2020. So, dito niya, kuha mo talaga, halaba ko talaga. Pinaka oldest book, oldest book niya, kalibutan. Oh. First book. Anong First book, oh. Anong last author? Anong Bible? The last author. Dito ha Bible, Apostle John, the book of Revelation. What you written? How many years? Wari ko pa ka,
The last book in the Bible, the Book of Revelation, was written in 95 AD. Oh, 9580. Oh, Because that time, 95 years old na si Apostle John. Apostle John. He was the oldest, the longest living Apostle. And he died a natural death. All the others were Martyr. were martyred. Hmm. Yes, So 2,000 years, more or less 2,000 years na. mga trivia, just, Oh, to at least truth yeah. Para to mas you're blessed that yung better America during dikit ko na hanto daw na tarong ang biya mo tingin ng Bible. Kaya number one, the Bible is the biggest book selling Tama. book in the world, and ito na the book of Guinness Book of Records. Wala ito na ang breaking record na it is written in all Translations. many languages, more than I forgot the figure. Kulang na almost all languages na printan. In fact, another trivia is, do you know who is the biggest printer of the Bible now? Hino kaya dan? China. China. Oh. Dati, bawal sa China ang Bible. Yan, hanap po yun na kay barato mong China. Barato ito. Mga foreign companies nagpapaprint sa China. Pero itong mga nag-imprint ito, nagpapasit ito. Christian dito. Oh, pa. Si Ramis ko lang. Don't you know ba ito ba? Another trivia. Hmm. Mas damang Chinese Christian kung sa Philippines. Hmm. Yun ang damang population. The population of China is about 1.3 billion. Wow. 1.3, 1.4 almost 2 billion. Punta mo lang 10%. 2 billion. Ilang billion nga. Billion tao. Kaya kita sunod kita 100 million. Sira 1.4 billion. So, correct siya, basta mga Chinese na Christians kung sa Pilipinas. That's an eye-opener by statistics na. That's why the impact of the Bible is impressive. Okay. So, Okay. Thank you, Kuya Dan. So, amin na yan, may gusto kuha na, okay na. Hinamdaman namin yung picture, na-picturean na ninyo. Mamanggod yan na nga panahon. Picture na lang. Any comment, objection regarding about Bible, by may pa gusto humabol? Aray na. Okay na. Risk ka na. Kung nakita atong passage. Kung may ka mo yan na Bible, pwede gyapon ha Android phone, pwede niyo abrihan ha 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. So, damon mga passages na makaka-explain or makakahatag ng description regarding the Bible, pero amin na natin napiling passage. Okay? And 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Oo. So yan ang amin natatong passage. Ang author ang writers Apostle Paul. Tapos first primary recipient hini nga book na 2 Timothy. Ini nga letter is ikaduha na letter ni Apostle Paul towards his apprentice, that time Timothy. Okay? So, amitiya, aram mo natin, and then, before nga natin basahon ng passage, kaniya, haton passage nga araman, ang part ng sentence, share ko lang iyo, kailangan natin i-identify anay natin sentence niya. Within the sentence, ano yung mga parts, identify natin, identify natin ang subject or actor within the sentence. Pagkahuman mo ma-identify ang actor or subject, magamit kitang color blue, is next i-identify mo ang action word. Okay? Magamit kitang red, action word or modifying state. Tapos, kung man may identify ang subject or actor or action word, sentence, i-identify natin ang object.
Magamit kita yung purple din. Ginagi. Nadaraya. Di rin lang nakikitan. Di rin Iba na. Green. Sige, green. Sorry. Kay, naiara kasi akong pastor team nga. Di ba? Purple na niya, one object. Pero sige, magamit kitang green ha. Object. Yeah. Yan. Object. Okay. Panibago. So, may tatatunin ko kuan, sentence, scripture, identify natin parts nera, kunhain ng subject, action word, ng object. Okay? Ini na kung kinshira iyo is basic inihan, hermeneutics, diri ni originally nga tikang haakon nga method. Diri ni tikang haakon original method nabaroan po lang ni, hanamang klase ni Kuya Danny kan Pastor Tim Spears sa hermeneutics. So, ginshare ko lang iyo para niyo pag Bible reading nga ni kamo, ma-enjoy niyo Bible reading and makuha niyo ang saktong nga context bagi ang message. So, basahin nato ng passage nato niya na. Ano yan? Parang ta. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Pamatiyon tan pulonghan Diyos. Nasa nga di. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for rebuke, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, sa word of God, a man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, let's pray, Anay. Dear Heavenly Father, we praise you, we give you honor and glory because you are great and mighty and gracious Father. And thank you, Father, that you are the one na nagtiro ka amon. And I pray, Father, that you open our heart and mind and give us understanding regarding han passage na yung maginhatag-amon niya na. And Father, we ask for forgiveness of sin, that every day we fall short, we fall to sin with our nature so very weak. Help us to change our desire and motive in our life that based on your word, the scripture, the Bible. We praise you, Father, for your being good and being great. We give you honor and glory. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, susulat ko na yan, first sentence. Okay? Para makuha na natin. Kasi nga di, all scripture. All scripture is ano yan? Bay, mag-type in tag spelling. Breathed out by God. So, dililan na kita. Hindi din kung ano observation, hindi din an action word. Action word. Di ba ini nga? Actually Greek, ini nga breathed out by God. One word dia, di ba Kuya Dan? One word dia. Pero English is upat ka words. And then diri action ngadto. Pero amin yung action word ngadto amin niya. Which is amo man is. Pero ini nga action word is usay ni nga modifying or descriptive action word or state. So an is nga di is ano na tense niya? Present, di ba? Present. Tapos, is, was, present niya. Tapos, nag-istorya niya about regarding the state or condition. Okay? So, ini natin action word, not literally the action word, wari man niya action, but an action word natin is, iyagin po point out ang condition, ang subject. So, yan na natatong subject. All scripture. Amin yung subject. So, ang iyak pa nini is
the reference. Diba? Reference. Pinag-istoryahan. Oo. Reference, tapos ang object, amin niya. Green. Okay? So, ini nga, modified nga object is source. Diba? Source siya. Pero i-identify anay naton kung ano ini nga all scripture. Hayo observation, ano ini nga, ano iya gin po point out or gin po punto regarding han all scripture. Ano tiya gin tutungkulan? Bible. Ano may ada Bible? The Old and the New Testament. Di ba? Old Testament and New Testament. Oo. Sana all. Oo. May da kasi mga theologian nga na panhera na commentera nga Old Testament ko ng Old Scripture nga ko kanya di. May da tadi ba nga New Testament. Pero ama to nga kung ano naton nga New Testament kasi may da kasi dito mga wording ni Jesus Christ. Di ba? So kung ano naton nga scripture gyapon ang New Testament. Old Testament and New Testament. So yan na itaton ko niya na is all scripture and aniya condition na natin scripture ang pinaka-source niya is si God. Di ba? May writers an scripture, may mga tawo nga nagsurat. Pero an ini nga passage gintutot do naton haaton an passage han 2 Timothy nga ang source ito nga gintika nga nito nga all scripture is higad. Karigsigon ang Bible diri layati kang han will han writers. Will ni Apostle Paul, will ni Solomon, ni King David. But gintutot do hatan ini nga passage nga ang tanan nga nakasurat sa Bible ti kang God kan God. Oh, written hiya. Kumbaga, hadid ha Bible kasi, may dagya pa historical event. And most kuan niya nga kuan nga big kuan niya big connection niya han historihan Israel. Hinuan king, hinuan an natabuhay era nga battles, na-exile ang mga history nila. So ama to nga ini nga passage gintutot do aton ang pinaka-author or origin author han passage is God. Ano't another word han breathed out? Di ba inspired? Inspired. So, ang aton mga writers, during that time na ginsusurat nila in scripture, gini-inspired nila ni God. Yeah. Kumbaga, diri la kalugaringon nila nga will o kalooban anira ginsusurat bat tikang kan God. And then, ang pagsuratan ng scripture, may iba-iba nga pamaagi nga ginhimoy God. For example, kan Jeremiah, gindictate ni God kan Jeremiah nga, Jeremiah amin isurat. Tas nasan dito Jeremiah, thus says the Lord. Diri word ni diri yakan ni Jeremiah, but yakan ni Lord. Okay? May dalawa at iba nga kuan subconsciously nga ginko kanera gini-influencer ni God. Okay, so yan na gintutot do haton nga passage an condition an Old Testament and New Testament, an origin author niya is si God. Ang Bible, expression niya ni God, perfect expression niya ni God. So masisiring natin kung ang Bible, tikang kan God, di ba? Ang author kasi ni, ang pinaka-origin author, kay God. Yan ako ng Bible, Old Testament, and New Testament, tikang kan God. So karigsignon ang Bible,
waray ya error regarding nga magtutduya about God. Pag perfect hiya nga source. Kaya ano? Kay higad ito mismo. Ang nakasurat ni Daha Bible, kan God talaga ito. Di kang talaga ha iya will, okay? And scripture, di rin lang will handwriter, but will ni God. That's why masisring naton, kung di kang God, ang Bible, masisring naton nga, Word of God. May da ka mo comment, question, objection? Kuya Dan, sige. Sige po, comment. Kasi ang biggest proof na tama ang Bible is the fulfillment of the prophecies that has been mentioned in the Bible. You know, prophecy is history written in advance. When I get to, there are a lot of books about philosophy, about spirituality, pero only the Bible, all the things that have been mentioned in the Bible, especially pertains to prophecy, natuman. Ang wala katutuman ng Second coming, kay prophecy pa. There are more than 1,000 prophecies in the Bible. More than 50% have been fulfilled during the Old Testament times. Nine na po sa Iraq, mga panahon. One clear example, brother, for highlight na, is the nation of Israel. Kaya nagburuklag ba ng Israel, sarang mga tao ito, nabura hira. Mapa. Hiraban sa Nag-ibang bansa, di ba? Parang Hitler sa mga Second World War, yung patay 6 million Jews, na-disperse around. Pero in 1948, nagtuman ang promise ng dry bones. Nagbalik ang mga Israel because the nation of Israel was created in 1948, nabalik nila. Imagine, for itong pang nasod na nainabon na nakabalik ang mga tao. That's one big credibility in the Bible, the fulfillment of promise made in the Bible. And ang mga kapulipit, ang mga nag-focus ito, nakamatay na eh. Isaiah, they did not see the fulfillment realization of the prophecy. Kaya namatay naman, bari nila. Kaya ang ibang mga nag-prophecy kaya, si Mama nag-prophecy ang mga kanto. Natuwa kinagkanto niya. Hindi nag-fulfill niya ang promise, kinagkanto niya. Pero yung mga promises ni mga prophecies sa Bible, natuwa after a span of many years. Kaya that's the big credibility ng Bible na natutuman na yung mga pinsa. saan. That's why sabi nga ni Brother Paul, the Bible is only word. Ang prophecy na natuman, the biggest prophecy niya na he will send the Son of God, the Messiah. Natuman ito, his first coming. Ito na nagulat na ni kami. Ilan sa coming. And also po, by the way, parang itong kalimut. When you read other books, so hindi ba po I read a lot of books already. Most of these books are just information. Nabasa ng comics, novel, nabalo pa. Pero ang Bible, ang iba, is the transformation that brings to those who really study the book. Tama. Transform lives ang resulta. That's the big difference, brothers. Amen. Bible. We can read Thank you. and understand the Bible, but the implication, the impact, kailan may ma-transform. Transform. There is Yeah. information, but Transformation. Okay? Thank you, Kuya Dan. So, ito yan, ini nga passage, emphasize sa ato ko talaga nga Old Testament, in-identify natin ng Old Scripture is the Old Testament and the New Testament. An era state or condition is inspired diya by God. So, ang mga writers behind an era pagsuratan scripture, higad ko talaga. So, ang aton main author is higad ang scripture. For example na lang he architect sa may daniya ay brother Fritz nala. Iya manager hamaktan. May da ka secretary. For example, nagtrabaho si Sir Sam. Yan na ako na mo secretary. Tapos, gusto mo yung pahibaroan niya job description. Masaling ka akon, Paul, himuwi daw hinmay mo regarding ang job description ni
ni Brother Sam. So ako ang nag-encode, ako nag-print, pero akong gin-encode ang message ti kang haimo. Paso ka dito ya. So amiton kuan nga usan na mga illustration. Okay? So amito yan anaton mga writers diri la an era an Bible diri la hera nag-explain about God. But God, tika kun kan God ito na mga kuan nga pagsurat niya nga every detail. An history, paano nahimon kalibutan, higad ito. Wala ito kakayanan ni Moses diri to pag-analyze ni Moses nga natikangan ko ang day 1 so ito ya. So higad ko talaga ito nagkuan niya na. So yan ako niya ang Bible is tikan kan God karigsingon magistorya nga niya ang Bible pinaka-perfect na source regarding pagbaruhan God's will. Okay, God's will nga nature adi kita ha Bible. Kaya naman, kaya ang main author kasi han Bible is si God. Kumbaga, ang Bible, kung higad ang main author, ang Bible, faultless expression niya ni God regarding haniya kalugaringon. Higad mismo ang nag-reveal haniya kalugaringon para haaton ng mga tao niya. Kaya iya man ang pinaka main author. So, gin-reveal ni God haniya kalugaringon. Okay? So, kay tungod nga, may dakit, makasasala kita, di rin natin maintindihan higad. Okay? So, higad talaga ang nagpakilala haya. Kung usag yapon nga illustration, ang Bible, usaya nga communication letter ni God para haniya mga tao. So, may naka mo pa kaya na, okay na? Hindi na communication letter. It's a love letter. Love letter po, tama. Oh. Thank you. Love letter yan, God gyapon. Okay? So, amatiya, ang pinaka-main author, first sentence natin is, He God. Okay? That's why, kasi kung nani mo approach sa Bible, diri He God ang main author, diri gud tikang kang God ito nga message na imo ginbabasa, pwede ka mag-question. Diba? Kumbaga, kung kita mag-reason up, pwede ako mag-question ito mo opinion or one. Pero kung i-accept natin na ang Bible, tikang kung talaga kang God, para sa ako pag-understand niya na nga, pagkita ko ang Bible, tikang kung kang God, no choice ako kundi ma-obey ako niya mga message nga to or instruction. Kaya nagsusugo, diri tawala, kundi higad mismo ang nagsusugo, ang nagko-command. Okay? Hopefully na intindihan niyo, nakuha niyo. Klaro man niya, no? Klaro. Next sentence is nasa nga di, and profitable. Profitable for teaching. Actually, ini nga profitable teaching, kuan na hiya ito, object na hiya, na kuan, purpose na ini. Purpose number 1. Purpose. Number 1. Kay amin action word niya usa ka sentence niya, amin na naton subject or reference, and then amin niyan kuan an source. So, ang source na naton scripture is He God, and then amin niyan purpose niya. Okay? Ano't another word han profitable? Useful. Tama. May na pa iba? Useful. Ano pa another word for profitable? Hello, Brother Zen. Good afternoon. So, ano pa? Useful. Valuable. Helpful? Tama, helpful. May 5 points ka langit, sir. Helpful. Yan, serviceable. Nasing yan, serviceable. Kumbaga, kagamitan. So, ang scripture, amin itiya usa nga purpose. Profitable hiya. Helpful, useful hiya. For what?
Amin nino sa nga purpose for teaching. Ano't another word ang teaching? Teaching. Oh, teaching. Oh, adi. Preaching. Teaching. Preaching, dire. Oh, yes. Teach mo. Oh, dire. Okay. Pero pwede gyapon preaching, pero mag dire ya kwan. Oh, preaching. Meda pa? Training. Ato na kasi next sentence, passage. May word nga training. Doctrine. Di ba? Doctrine and instruction. So, amin ang purpose, yung pakaya na anong purpose ng scripture? Di ba, magkanina objection? So, gintagaan kitang purpose han passage natin nga gin-araman niya na useful ya, reputable ya for preaching, doctrine, or instruction, or teaching. Para magkada kita yung sakto nga teaching regarding, for example, salvation. Para diri kita ma-deceive. Paano kita masisave? Paano kita magkakadahin salvation? Ini nga teaching is, kung ang scripture taken, nagtututdohin, useful ya pagtutdohin doctrine or teaching, for example, regarding salvation, ang nagtututdo talaga ito, higad. Kaya ang source kasi ng scripture, higad. Anong tutdo ni God regarding ang salvation? Diba? Ang atong salvation, di daha Bible, ikupan ko nala, is by grace alone, by grace alone, through faith alone, through faith alone, in Christ alone. Maray na iba. In Christ alone. Amo ito ang tutdo haaton han Bible. Teaching regarding ha salvation. So yan na, amo itong tutdo ni God haaton or instruction ni God haaton para magkaada kitahin salvation. Okay? So kung gusto mo mabaro kung paano ma-save, we should read and study the scripture. Ada kita madaop, madalagan ha scripture. Kaya ang scripture is taken kan God. The main author han Bible is si God. So higad ito nagtututdo, nagahatag hin instruction. Okay? Ayaw kita pagpakaya na ibang nga tao. Let's go to the scripture. Nga naton final authority, naton teaching is the Bible, the scripture. Kaya higad kasi the word of God kasi an scripture. Okay, so ito na sa nga example, teaching regarding salvation, pwede gyapon regarding ha Trinity, regarding ha wrath of God, ano ba ni God. So damo taton doctrine or teaching na mababaruan di dahil scripture nga sakto, truth hiya. Kaya higad kasi ang main author. Kita ada di dahil scripture is reliable truth yan matatapuran. Kaya ang main author kasi, higad. Di ba? Kanina may objection, matatapuran ba talaga ang scripture? 100% gintututdoan kita, hininga passage, nga matatapuran ang scripture, kasi ang scripture is breathed out by God, and source niya is si God. That's why matatapuran naton ang scripture. Okay, yan ang nagtutdoan scripture regarding ang salvation. So, amo itong tutdo ni God haaton, amo itong instruction haaton ni God, paano kita makakakuha han salvation na according ha iya. Kaya man parang sakto nga salvation, waray tawo nga makakatutdo, paano mga to langit kundi higadla. Kaya man latad to. Di ba? Kaya kunwari, tanan kita sa ringang Bible, tanan kita tikad to impyerno. Sanglit waray tawo nga mababaro pa ng mga to langit. Only gadla. So, paano kita mababaro? Adin Bible, basaha. Sir pa manual, di ba? Manual na natin. Sir pa ni Sir Munching na manual yata aton spiritual life. Okay? So, amit ya, for purpose number 1 niya is for teaching. Oo. Next. Ang
Inspired. Inspired, oh. Ano, color block ko ini here. Inspired yeah. Higa na nag-inspired. Next purpose is, aside love for teaching, for reproof. Magala kita na eskwela na, no, sir? Pero okay na, Bible, reproof. Ano't another word on reproof? Reproof. Oh, ano't another word? Ano yan? Purpose number 2 niya. Purpose number 2. Number 1 is teaching. Number 2 is for reproof. Ano't another word on reproof? May na ba? Hindi ba nangalimot na? Reproof. Evidence. Rebuke. 10 points si Sir Fred. Oh, may 10 points. May 10 points sa line. Rebuke. Tagalog ang rebuke is pagsaway. So, ni kaduha nga purpose ni God sa scripture para pagsaway ha. At number 1, pag ginsasaway ka, ano ti mo feel nga, ano ti mo una nga maabat? Pag ginsasaway ka, na-offend. Na-offend, di ba? So remember, ang Bible, ang iya pangalawang purpose is to rebuke. Pagsaway aton. It pagsaway aton ni God is duha, physical and spiritual. Physical, it aton lifestyle. Maybe we're doing paulit-ulit nga sala. Negit siya. For example, pag hinoygo. Okay? Kaya pag drugs, bangin na habit mo na pag drugs. Okay? So, amo ito ya. So, gisasaway kita ni God, physically and spiritually. Spiritually is the belief. Bangin mali ano mo paniniwala about God, about salvation. Diba? Paano ba ako masisave? So, sasaway yung kita ni God. And most of us, di rin man kita original Israelites or Christian dayon. Diba? So, makuri ko talaga, sasaway ko talaga kita. Labi na, especially, kung ikaw, nagdako ka family nga, for example, Muslim. Di ba? Sasaway yung kagod ni God through scripture, haan mo spiritual life. Ngayon, and sometimes, itaton mafe-feel pag ginsasaway kita, maulol. Naiigo kasi taton ego. Di ba? Sometimes, ma-offend kita. Di rin nakito kan-kuhan, kaya nakaka-offend matiyagin ayagan. Pakaupay ito ya. Pakaupay ito ya. Kaya baga, masabasis mga parents naman, tama. Ay, ito pag inupudupo na, ay pag inupudupo na era, kaya nag-iinom. Kaya maaram as parents, di ba? Maaram ka na. So, kaya timo anak, may dauyab nga, maaram ka na't background, karakas, ayaw ito bulag ito ya. Tsaka, mapipilit yung anak. Number 1, ma-offend ito ya. Di ba? So, amaton, pangalawang purpose, it is scripture ni God is to rebuke us. Physically and spiritually. And then, hopefully, kung i-rebuke kita ni God, ayaw kita pagdulo kan God. Ayaw kita pagka-offend. We should accept it na for may better purpose si God ito as parent. Discipline, tama. Amo na. Kaya ano yung ako pa, oo. So, amo dito, pag-review kasi, kaya ano ni God, ginre-review kita ni God, kay because we are sinner. Hello, brother. We are sinner. Sinner is sin. What is sin? Disobedience. Disobedience from God's law and God's will. Diba?
So, correction, kung sinner kita, dakot chance nga magkamali kita. Magkamali kita physically, magkamali kita spiritually. That's why, damon mga aden scripture para pagsaway. Ngayon, kung may ako, personally ko lang, kung may ko brother nga mali paniniwala, you should open the Bible verse nga pabasahon ha iya. Kaya di rin mga pabasahon yan Bible verse, mag-aaway lang ka mo. Imo ito ipon yun. Pero kung di rin ito akon. And then kadaman man haton din itikang manggo da. Adiyan na di rin naman Katolik ko da ni Bano. Diba no sa command dito 10 commandments, thou shall not make any other gods o sa nga command. Deuteronomy ano, Sermon Ching? Deuteronomy ano? 5:6 oo. So diri kami nagsisira ha ibang denomination, diri namon hiragi dadaot, but we teach and proclaim kung anoan saringan word of God. Kung na rebuke ito ya, kung na-offend kita, ayaw pagpadarating mo ka-offend. Diba? We are here for truth. Truth in scripture, nagtututdoyan truth regarding God. Kaya tikang man kan God in scripture. Kung diri mo kakarauton ang truth, through pag-rebuke, labot na pag-teach, pag-rebuke, ato kahakuan ha, harayo ka kamatuoran. Kaning ka. Saring pa ni Brother Jerry, you belong to your father. Okay? So, sasaway yung kita ni God. And, gisasaway kita ni God through an scripture because anak man kita. Christian man kita. Sasaway yung kita niya physically and spiritually. Magiging transformation. Yeah. Transformation. So, kasi, God is holy. Diba? Amo tot kuan niya. Any comment, question, or clarification, Meda? May comment ka, Madi? Rebuke? Ikaw, Sir Munching, Meda ka pa? Okay na? So, amo galit ng reproof. Okay? Pag-review ka aton po. So, pag may Bible study, so ito it's not all about kung ano ni mo beliefs nga ginputin bugad. You check ni mo belief or physical lifestyle kung inline by scripture. Ngan sundon nimo. Pagkita nimo nabaruan nimo nga diri nga yan inline na scripture, kita kon spiritual belief ngan akon lifestyle. So ano nimo himoon? Tuod kahan pagsaway ni God. Pagtuod. Di ba? Ayaw paghulata nga sasawayin ka ni God, grabe. Di ba? Maligis ka, mawadang ka. Di ba? So, kay itong nga matigan na ni mo ulo, amo ba itot natatabo dito in mga tao ni God, in the Old Testament, na nagkukumiteran idolatry, nagwo-worshiperan other God? Diba? Ano gini mo? Nagkukuanhi ka din judgment. O, may masako pera, Babylon, na-exile hira. Ginsuno ganira balay, pinamatay nira pamilya, kay judgment. Kay wari man nara totoo dan pagsawayaran Ginoo. Wari man ang pagsawayan Ginoo is call for repentance. Rebuke leading us to repentance. Diba? Kinre-rebuke kita ni God because we are sinner. Nagkakamali ka, diri ka perfecto. Ngayon, ang nagsasaway mo, perfecto kay God through Scripture. Amen? Diba? Oo. Hello, Sir Jerry. Si mga civil engineer. So, any comment? Question for reproof sa palaka passage. Awari pa nga matapos sa passage. Sir, yes. Si ay pag-alang. May... Oh, may pa. May na ka mo Bible? For correction. For correction. Yan. For correction. Purpose number 3.
Grabe ano. Purpose, batang ko lang yan. Basta purpose number 3, tiya. For correction. Ano't another word, Han? Correction. Another word, Han, correction is, kita na siya, Han. Reformation. Reformation. Tungod nga sinner kita, kailangan good ma-reform. Physically and spiritually. Kay tainted kita han sin. Under kita han power han sin. That's why na naton desire is fleshly. Pag sinala go nag-i-enjoy good kita dira. Diba? So that's why kung baga ha computer matindi nga reformat. Reformation na imo or another word is improvement. So gini-improve ni God, gini-improve kita ni God through scripture. Di ba? Physically and spiritually. Okay, so amo gyapon ikatulo na yung purpose and ikaupat is and for hello sir training in righteousness. Righteousness. Training is discipline. Discipline. In righteousness is justice. Act according to God's standard. Yeah. Ano ba godly life? So through scripture, nababaro kitahan godly life. Okay? And ikaupat nga purpose ni God han scripture is to discipline us, to train us. Okay? So amin yan, passage sa verse 16 is, ginpapahibaro aton na ang scripture, the Old Testament, the New Testament, is main author ito niya is He God, and purpose ni God para magamitan ining scripture, para pagtutdo, number 1, pagsaway, pag-correct, pag-training, amo itong purpose ng scripture. Any comment, question, or clarification? Mayda, gusto mag-comment to? Alright? Klaro man? Malaksi ba ako? Mahinay? Or sakto lang? Sakto lang? Okay. Papaling nga diri ako malaksing duro. Okay, last verse. Ha? Ano mo masabi, brother? Yes, brother. Oh. Di ba sa ibang may mga Thomas, may ibang mga Thomas. Di ba may mga ibang mga books na hindi mga kasama sa Bible? Pero sa ibang religion, di ba, inaano nila na scripture din. Yun. Apo. Actually, history, theology na tiya. And then, diri to na yan na natong topic. Good yan na. Pero, kung la basic nga. Kaya dyan all scripture. Oo. Ano masasabi na scripture? Ba ito na hindi siya scripture? Diri recognize in scripture han natong early fathers. Labi pa gulan mga disciple han mga apostle. So diri ra gin recognize nira kuan. Ini an book of John, wari man din ang ngaran ni John, pero gin confirm niya ni apostle. Okay? Hey kuan. Nangalimot na ako. Basta an apostle nag-confirm ito nga ang Gospel of John, si apostle John ang author, kaya ang apostle ni John, amo nag-confirm. Amat diya ko ano. Favorite in Jesus Christ. Because he was the closest one. He's always been 12 disciples in Jesus Christ. Ito na close age. John, James, and Peter. James and John. Ano yan? Surat ko lagi. Ito, brother, according han ko, nag-compile talaga scripture natin mga early fathers. Ito yan.
let me further explain that. Sige po, Kuya Dan. Mga pagkakaan ni Oh, mo pa lagi. Father Enzo, okay, this will be asking us how you arrived to the 66 books. Why 66 books? The explanation there is, ang istorya ang mga early fathers na ano ang basihan ang i-include. Now, no doubt about the Old Testament. Okay? Even Jesus quoted the Old Testament. Yeah. It's comprising already 39 books. Sarado na 400 years ang gap in the Old and the New Testament. Now, even sabi nga, kaya na ginagamit ang scriptures, kaya na-scroll pen natin, di pa na-insert na, Kinamot lao. sa Old Testament. Ang New Testament, pagpunta New Testament, naman ito, pero ang numbers na ginamit niya is, Greek. Greek, oh. Ako na ng Greek, pero Hebrew, ang Old Testament, pagpagpot din mga Greek, Greek ang common language at time. Tinansin sa Greek para maintindihan ng mga tao. Okay. Now, New Testament, amin nagpapayan kay Damas, ay mga kopya, o information sa time, mga brothers. So, kinokopya na ito sa bawat word, bawat letter, bawat ginihap yan kung tama ang kasulat. Sabing, ito, for example, word, give an example word sa Bible. Word. Isang word. Ano man? That the man of God. Man of God. Oh. Pag sulat ni scribe, man of God, sigurado na man of God ang Gisurat niya, oh. Pwede rin, na naduduga nga na may bata. So, kung may sarili pang nila sa kopya, yun susunod ito. Kung check may check. Yeah. Ito naman nagsulat yun, mga tao ng panahon. Dedicated nila, gin panera ni Lord na gin-guide nila na gamitan na natin ang buhay para magsulat ng Bible. Okay. Under information. Actually, ang printing press na invento para matuplicate ang Bible. Mapay. Gutenberg Press, 1521, sa Germany. Pero muna, ang pag-print ng Bible, kinabot. So, ang printing press technology was primarily invented for the purpose of printing the Bible. Ikaw na na-print ang Bible, dahil na baro, naka-intindi. Okay? So, Thank you. We are now benefactor of this Technology. The technology advancement. Okay? Okay. Panahon ni Jesus, remember, kung nakita niyo ang sila, nang binasa niya Isaiah, scroll ito. Ang sila dito, anong Isaiah verse ito? The day of the Lord. The day of the Lord. Ang sila ni Jesus, This day. the prophecy has been fulfilled. Ang nasila mga tao, ang yaya ng tao, ikaw ito na pinapisay. Hindi na mismo ako ito, ang insasahan sa Bible. Anyway, ang ito mga brothers, talagang credible ang Bible. Ang nasabi ko kanina, di ba, almost all the prophecies in the Bible has been already fulfilled. Natuma na, nagulat na natin na second coming. Thank you, Kuya Dan. Regarding mo, fast lang nga kuan is ani ba wariya labi ng apokripa. Kaya no wariya gin consider ha aton nga kuan naton mga early fathers. Kay may diriyan na connect han tema, han team, han Old Testament and New Testament. May contradiction nga ton doctrines from the old. Kasi apokripa may dito nag-encourage nga pagprayhan mga patay para ma-save. So which is Old Testament and New Testament. Okay, let me answer that. Kuya Danny. Remember, the Bible, the Old Testament was written 1,000 years, and the New Testament made up 400 years. And during that gap, may ginsing, kaya di man pwede masigitan ng New Testament, kaya established even the Catholics believe in the 27 books. Why 27 books? Kaya ang ito number one, the author should be with Jesus. Ito, apostle.
if you're really credible ka, witness ka eh. Personal, you have been with Jesus like Matthew, Mark, Luke, and John. You have been with Jesus. Although Luke was a companion of Apostle Paul. He was a doctor, but he wrote a very detailed gospel. Kung siya, historian talaga. Now, yung gap na yun, may hindi ka makadagdag sa Old Testament kay Juaneto. Ang New Testament na Worry pagsabutan pa. ng tuhayan. Isingit ko sa butna. Nag-gap, the silent years. Nasingitan ng important books. For the purpose. Yeah. Pero brother, pa, useful ya for history la. History. Confirmation ya nga natabo ito ya nga history. Wala doctrine. Pero ang doctrine diri ya trusted nga tikang gud kanggad. Ito ya. Okay na. For the information lang. Yeah. Oo. Maaram ka na ngayon. Dapat di ka na pakayana. Kaya wala pa kami dito makakita. So, balit, kaya Dan, sige. Study the word. Yeah. But it has to be systematic. May technical pagbasa. Do that start with the hard part of the Bible. Kaya malulumos kami ito. Yeah. Thank you, Kuya Dan. But every part of the Bible is consistent. Wala inconsistent ang Bible. They don't contradict each other. In fact, they complement each other. Yes. Thank you. Oh, sige po. So, hindi din aton action words sini nga verse 17. Thank you, Kuya Dan. Sige ako. Action word. Ha? Equip. Tama. Galing, sir. 5 points. 5 points. Langit. Ano pa didi? Meron pa didi. Kuhan action word didi nga dapit. Han pa didi action word. Diri ya kuhan action word. Bagay adjective na kasi ya. Diri ya verb. Ano man? Maybe. Tama. Maybe. Okay? Anaton action word, modify diya. Diri go diya action nga nagahatagin action o but kaniya modified action word diya nga nagahatagin purpose. Purpose. Tapos adilot didi is condition. State. Ano yung action word? Okay? So, naton subject nga di, magamit kitang blue for the subject. Man of God. Okay, subject naton. Tapos, ang naton object, complete. Object kaya. Modified niya nga object is possession. So, dili gihapon, amo gihapon ang object. Okay. Possession gihapon niya. Possession. So, yan na. Another word din nga that, result. Okay? Result. Ano yan kasi context sa previous verse, ano to? Ano yan previous verse and verse? Kasi verse 17 na niya. And verse 16 is, all scripture is breathed out by description and scripture. And description and scripture is ang main author he God, and purpose is to teach, to rebuke, to correct, to train. Diba? So yan na, kung may na nakita yung scripture, amin yung result. Result that the man of God purpose may be complete. Amon purpose han scripture, mga kahatagan, state, kuanhan man of God. Maging complete, equip for every good work. So yan na, another word for man is person.
person of God. Complete, another word nga di is ready or capable. Good work, another word for work is job or activity. So ini, kariksig yun, kung higad ang author ng scripture, hiyaan naghatag ang scripture, ginhatag niyan scripture for the purpose nga may the activity and person of God or man of God. Kariksig yun, diri kariksig yun nga, pag believer ka na o Christian ka na, pag banjing-banjing ka na lang, sari pa ni Kuya Mike, kain tulog ka na lang, save naman ako, okay na. Di ba? Kaon katurog na lang ako, dili hababawan tuna. Diri, habang adi pa kita hababawan tuna, may ada kita work or job or activity. O sa netong activity, han mga Christian, diri ko kung sisir nga asyalan niya, number 1 is to share the gospel. To share the gospel, to disciple. Amin ang mga usahan mga activity naton bilang Christian. Aada di ni scripture. Ano? Higadan naghatag ito nga scripture, description ng scripture, higadan author, main author, para pagtutduha aton, makadagitan sakto nga doctrine, pagsawahi aton, physical nga spiritual, pagkorek aton, para ma-improve kita, pag-train aton, para kita maging complete, ready, capable nga equipped for every good work. Kasi kung waray maghatag higad in scripture or the Bible, diri kita magiging ready or capable han activity. Di ba? So that's why ito yung akuan. For example, kung diri ka nagahatagin time pagbasahan Bible, pag-aramhan Bible, nakukurang kapag share ang gospel. Kaya number 1, wari ka sakto nga teaching regarding the gospel, the salvation. Diri mo naintindihan. Diri ka pa nasasawayan imo belief regarding mo number 1 about salvation. Diri pa na-improve. Ang scripture kasi ito pag-improve at correction. Di ba? Another word for correction is improve. So, through pagbabasa mong Bible, pag-aaram mong Bible, through time, na-improve ka, na-improve ka pa ni mapag-share ang gospel ng pag-disciple. So, amin yan, hanuna, adwari pa ko mag-eskwelahan, na-agree ako, gin-recommend haamon ni Kuya Mike nga book kan John MacArthur nga every pastor is theologian. Pero nga ni ginbalyon ni Kuya Mike, diri la pastor. Saring pa niya, every believer must be a theologian. So, kariksig yun, ang theology, diri la ito kariksig yun nga, diri man ako magpapastor, di man magtututun Bible that my skill and theology. Diri, para gapit ito mo knowledge. Maka-defend ka, gan maka-explain ka, in scripture mas maupay. Kay true theology, itong instrument gap ni God, may mga tao din ang tagaan ng God yung gift to teach the theology para makada kang clear understanding regarding scripture. So nagsishare akong gospel, kapag ko ito yung Mark, tikang panahon. Actually, nag-invite ako na pagiging Christian, nira Mark. Oo. Wari pa kung mag-eskwelahin theology, di rin isugadit akong pagtutdo ng pag-share. Kung labasa na to siya kan. Pero amatohan, nag-eskwela ako theology, dito ako nabaruan nga, mali ngayon na akong approach pag-interpret ng scripture, mali ngayon na akong paniniwala nga regarding about ini nga doctrine. So, amin niya. So, kinahanglan naton maghatag in time scripture para kita maging ready, capable, and equipped for every good work. Para diri kita ma-deceive, ma-defend nato ng ibang nga sheep, mga wolf nga madaopan mga sheep ang Ginoo, maproteksyonan naton hera, ma-feed nato ng mga sheep han Ginoohin sakto para hera mag-grow gihapon. Diba? So teamwork la kita din
amay tiyat purpose naton. Aton purpose being a person of God, may di kita work. Diri lang nga gusto lang ni God nga ang purpose lahi mo life is mag-believe and mag-repent ka lang kang Christ. But may dito yung fruit. Another fruit is to serve God. Di ba? Ani kita didi pag-serve. So kung wala ako diri ko gisisir nga 100% or naintindihan ko ng scripture. Bisan gyap ako. Learning stage lagi hapon ako. Nagpapatot doon lagi pa ako natin lagi pa ako kang Kuya Mike kag Pastor Tim. Offer ng klase. Kaya ako, damo pa ta kailangan mabaruan. Okay? So ama to nga kuan true time nga pag-intindi ko ang scripture, ama to nga every morning evangelism nagkupa na kito kung may opportunity, isi-share gospel, nagtututdo voluntarily. Direto na pasuldo ako ng TBC or an ACFIL. Kasi ginsusunod ko lang kasi ang sugo ni God nga ana dito scripture. Di ba? May da kasi instruction na ginahatag. So, the more nga na-understand mo scripture, ang instruction ni God, nagkakada more conviction na imo. Okay? So, amatiya, kay may kita, job, activity, bilang person of God. And I believe, di rin ni aksidente kaya makita ni dinhi because God is preparing us for this kind of job or activity na ipapadara kita kung hain kita. Yeah? Hay mo family, personally, di ba? Hay mo work, hay mo business, hay mo kuan, circle, ni mo. So, amo ito ya. So, any question, any clarification, comment? Maganda sadman ka mo. Okay lang ka mo? Hopefully, okay lang ka mo. Nag-meditate. Nakaintindi ka ulit yung babasa. Awal at iba na sila yung makuha ng tayo ko yung tingnan. Sakto. Sumari ko yan na yung in-explain. Pero lang yung basa-basa itong mga verses ko na nanintindihan mo. Ano siya? Tama. Diba? Tama. May ka, yung pang ganito. Kasi mga theory ko, kung ano ay magaling natin tingnan. Bayan ko kung understand. Eh, kaya iniisip ko, hindi maintindihan mo kayo magpapasa ka ng buwan. Ito, ang dami niya. Makuha intindihan. Ikaw siguro. Asya. Kaya torniya. Amo na mga intindi. Amen. So, eksakto ito din sa ninyo. Explain mo ano kaya. Amen. Actually, ito nga scripture regarding nga nato passage in Aram, kintutuan kita nga main author ng scripture is God. So, karagsigon, an understanding high scripture, diri natin ka nga aton. Kundi higad ito ya. Kung tugutan ni God nga, tagangkan pag-intindi, makakaintindi ka. Pero hay mga tao, ma-observe nato na struggle era, kay diri man ginaalaw pa ni God. So, when you read the Bible, you study the Bible, you should pray. Pray ka godani kan God nga. Mag-ask ka iya nga kuan nga tagaan kaniya, buligan kaniya. Makaintindi ka haniya gin surat. Di ba? Kay hiya man lat makaka sige, Brother Rex. Siya nga kita, dili kita, dili kita natanan. Pwede kita maging teacher, pero dili kita natanan. Pwede maging teacher, word of God. Dili mo kita natanan. 12 verse ito. Tama. Bakit lugod masayot ito pag todo ba? Iba, oo. Iba. Tama. Otro gitara, sayot yung pinatira. So, kung yan, kinanglan, magkaroon ka gudani. Tama, oo. Sakto. Tama. Sakto. Kuwanan. Tama. Education, no. Tama. Tama.
Thank Isa na halin pa part, in my early years and pagiging believer, mag-establish lang kay hindi ko pa man na-explain na tanan. Kasi pag umutot, may kay share, may dito yung mga curious na really mabaw. Pero hindi ko man nakaka-explain. So, kinalamit ito. Maintindihan mo, anay, para maka-explain ka. So, kung may enthusiastic ka ba? Tama. May ka passionate heart or zealous ka mag-teach. Kaya hindi na Tama. magiging wala niya yung sisyaran. Tama. Sakto. Pero, ang importante na hindi sa theory na maging teacher. Importante na nakakaintindi ka. Tama. Kaya si Ricky, kung hindi man natalang Teacher, oh. teacher, pero wala kang yun, naiintindihan mo kung nakakaya. Oh, tama. Isa di ka Mag-understand. mag-teach. Oh. Importante, ang idea. Oh, pag naintindihan mo, makakasumat kan sakto. Actually, ako, medyo ko kasi yan na ginatindiragap nga klase kan pastor team, Old Testament prophets, kapuinduran assignment. Pero, giniilog ko na lang. Kaya gusto ko, nainga din na kasi ako teaching ang Bible. So, diri ko nga ni imo nila mga assignments, may mga Bible reading paghihap, ito, direk mababaro, direk makakaintindi regarding about Bible. Pero hantay nga tulo pa lang nga assignment na duha pa lang natapos nga assignment, pero may dan ako bayan ako unom na kasi kami ana, ikaw unom na. So balin may nabayan ako upat. So ama to nga kuan na ito nga ako pag-assignment, mas naintindihan ko ang scripture. Kaya gin-elaborate mo gud nga to bagat essay labagod. So ama to yang kuan na may daga pa to siringan ako dati naman nga teacher gihap. Kung gusto mo maging Bible teacher or mag-share ka ng gospel, kailangan diri ka hubya magbasa ngan mag-aram. Kaya kung hubya ka mag-aram, hubya ka magbasa, permi kala waray time ang pagbasa pag-aram, waray kung taos la waray ka teachable heart, na which is niyan ko ni tatapik ni Kuya Mike. So amo to nga kwan niya. So amo to nga as a man of God, the usa nga purpose ng scripture is to teach. Dapat magkada kitang teachable heart. Kaya wala nga na kita teachable heart, di rin natin makukuha ng sakto nga teaching ng scripture. Diba? So, ako, always ako ito, pag natin akong klase kan Kuya Mike, ang kuhan, diri ako, anak ko gikukuha nito is hiran akong teacher, ako na student. Na giniintindi ko kung ano nalaging tututlo ba talaga. Nga diri ko, ang purpose ko is mabaro. Na, kuhan ba, ang ito nga, may na ko mabaruan, may na ko makuha ba, may na ko maintindihan. So, amalete may da kita as man of God, as people of God, may da kita mga activity nga sa pagyap ni Sir Rex, na agrigyap ako nga adan scripture para maging complete kita nga equip. Di nga ni kita maghatag time may scripture, dili kita magiging complete or equipped for every good work. Kung kulang sa spread sa teaching ba ng God, masisave pa kami kung hindi rin kami makapag-apply sa God? Para sa amon, kita? Hindi kita maka-spread pa sa Maka-share, oh. Masisave pa kami. Mapay mo question, Sir Sam. Actually, ang requirement ng salvation is through faith. Ang pag-teach na, pag-share na, is fruit yan mo faith. So, yan na, wari ka pa yan na, kuhan, di ka pa nakakag-share. Kay, bikirahe ka pa man lang kabulan, nga nagtitikag ka pa man lang mag-aram. Ano man timig share kung ikaw mismo di ka pa maaram. Ano man timigaya ka na iba, kung ikaw mismo di ka pa nakakaintindi. So, ayaw lang ihatagay mo kalugaring ang pressure. For example, di ka nga nakakashare, pero sa time na hindi mawala ka na sa kalibutan, hindi ka pa makashare. Science ito na teaching. Masisave ka ba? Ano't sa... Big sale na wala ka ba sa kalibutan? Namatay ka. Tapos wari ka makashare. Hindi ka pa nakashare. Mahatag akong favorite ni Kuya Danet, Tip on the Cross. Diba? So, nasa nga, John 3:16, whoever believe. Sige. Nabilib ka naman. Dear amulet, let's stick in Pero yung teaching mo,
isi-share mo, wala kang makashare, pero nag-resent ka, nag-bidid ka, pero naabutan ka na, namatay ka na. So, dili ka na, kulang ka sa, sa imo ang atong Faith, salvation. Actually, nga kuan nimo, basta requirement la sir salvation is through faith in Christ. Pero not necessarily mag-preach ka. Fruit lang nimo faith, not requirement, not ingredients ng salvation. Brother. Oh, sige. Sige. Or para sa doon, may ka na faith in God, you accept Him as your Lord and Savior, na iyala ito, the only way sa makakabayan ang sala ng mga nabuhat, Amen. there's no other way makakabayan. So, Amen. ano ko dito ang may laga ng faith, di ba? May laga sa rin, dili complete ang imo salvation, hindi mo masasave, kung dili ka lang pabaptize. Di ba? Parehas lang. So, teaching nga, for by grace you have been saved through faith. It's not Our own doing. Ano ba itong passage ng Bible? so that No one can boast. no one can boast. Meaning, through faith on to another salvation. So kung you still have that time, you have the opportunity to learn, you have the opportunity to share while you're still alive, you might do it as well because that is the fruit of your genuine faith. Amen. Meaning, the teaching, like what brother is doing, it's part of his obedience. Because he is a believer. Believer he is. So, kung dali a believer, may daniya knowledge, pero intellectual knowledge na, or hindi even share. So, Tama. kasi ito, kung namatay yun niya, that time he is sincerely accept Jesus Christ as Lord and Savior, that is a promise of God. Amen. Pero kung may kakapatayan, that a person na makabati ng gospel, Yeah. it is impersonal na kuhan talaga na maka-share because you are a man of God. You're a man of God and you are after His will. Amen. And your will is Sunod ka, mabuhat nimo. Tama. Go and make disciples. So that is part of the obedience. Amen. As a believer. Amen. Kung namatay niya, that time si Sir as promised. Yeah. safe ka. Sebo. Actually, thank you Sir Rex. So an tamang sharing ni Sir Rex, klaro ko lang. Ang nagbayad, ang namatay sa cross si Jesus Christ. Diri kita. So hiyalat mga katalwa sa aton. So don't worry kung yan na, for example kung di wari ka na sharean, ginkuha ka ni Lord, will ito ni Lord. Marami ito ni Lord, nga wari ka ginsharean, pero ginkuha ka niya. Kahit atong salvation is through faith lang. By grace. By grace alone. Ako, diri ko kaya gambog. Lord, save ako. Kaya itong nagtututdo ako, nagsishare ako. Diri hiya save. Diri ito sa God. Kung atong salvation lang is by grace alone, through faith alone. Sa Galatia. Sige, brother. May share lang. Sige. Kasi last Sunday, nag-host kami ng group of pastors doon sa Magayan. And siyempre, nag-istorya kami. Ang lead head pastor, share niya life. So, nasa niya na, ang kabata niya, Catholic niya kaya. Tapos later on in his life, became a believer. And then he was so moved by it that eventually it went to the path of becoming a pastor. And eventually became a head pastor. And tama na nila mga small churches around. But sabi niya kasi, ang conviction dito, na nasa niya, kaya niya ng pastor the moment he believed. And that he knew he wanted to share the gospel. Because, sabi niya, he cannot take it if yung mga mahal niya sa buhay ay pupunta sa impyerno. Siya, nalaman niya na yung gospel na naging aware siya doon. Sabi niya, I have to spread it to the people around. Amen. Sabi niya, he cannot
he cannot stand still, knowing he's going to heaven, and he's assured that the people he loves are just going to be Yeah. Diba? Because iba yung paniniwala nila. Because yun ang natutunan nila since maliit sila. Kasi sabi niya siya, yun yung natutunan niya. Tama. Except that when he realized that it's only through God, it's only through Jesus Christ, it's only through Scripture. It's only through faith. That's when he said, na, I want to be a pastor because I cannot take it. My loved ones will go to heaven. I will go to heaven. Amen. That was his. Digtong na lang, adi, sir. Digtong na lang. Actually, thank you, Sir Zen. Sir Sam, maupay ang share ni Sir Zen. Agree ako kay itatapag sharing gospel not because out of to be saved, but kaya ano kita nag-sharing gospel is because han love. Love nato na ibang tao, aton family. So, galit yeah. Basta amin to, Sir Saman, requirement lang salvation is faith in Christ alone. Ayaw na pag-plus work. Kasi ito nga, mag-share ka pa yung gospel para ma-save, may plus na tiya. Okay. Fruitlet yati mo salvation. May dapa pa kaya na, comment, clarification? Aray na? Okay na? Comment, may dapa? So, tapos kung magbasa kitahin Bible, I encourage you nga, pagbasa niyong Bible is by book or by chapter. Ayawan daily verse. Kasi kung ada ka cellphone, daily verse, diri mo makukuha ang context message, ang narrative, ang scripture. Tapos kung ano yung pagbasa ng Bible, sarado pakli ka la, hindi mo makukuha ang story. So, kailangan, I suggest, Sir Sam, magtikang ka book of John. Goal mo by chapter. Yan ang adlaw, chapter 1 ka, buwas chapter 2. So, sugat-sugat rin mapagbasa. Kung gusto mo magbasa Old Testament, pwede ka na magbasa Genesis. Yapon. Pero ayaw kang alimti pagbasa Book of John ng New Testament. Yapon. Any comment, any clarification? May napapakaya na. Sige, brother. Reminder lang. Ang purpose nga nagburog lang kita ang atong ang atong mother group pa. Kaya din-emphasize natin ini nga talang membro kada natin makapag-share ng gospel. Pero ang problema, number one reason, kung kaya nang hindi ka nakakashare ng gospel, kaya ka mismo, hindi ka pa nakainsin ng gospel. So, ang main purpose ng ating pag-program na matutukan, anay, kung ano yung pag-intindihan. Gospel, oh. Kaya, so ganyan na ang pagyanan ni Brother Sam. Inin, sigbaya ko no, kung Christian niya. Dahil makasel. May na, sigbaya, believer na iya, naman, wala iya makag-share, wala iya makag, hindi iya obedience, wala iya Work out. So, may nabigas ko na niya understanding. Salvation. Salvation. So, dapat, before kita mag-inom na, kamo nga nito na main purpose, before kita mag-inom ng pag-istudyo ang Biblia, ano mo nga na understanding kung ano mo faith, kung talaga ba safe ka. Tama. Naman, upon knowing na safe ka because naintindihan mo ang gospel of salvation, outright dapat makakasir ka, pinakintindi ka. Kung hindi ka nakakasir, hindi ka talaga nakakintindi. That is very simple. Dahil kung kami sa inyo, pwede ka mag-yakan, pwede rin ka hindi makita kinanglan yung mag-speech ka lang. Hindi mo anak, hindi mo friend, one-on-one lang ka mo. Hindi ka magkakay, maawag kayo mo magkasakay. Ano reason na hindi ka nakakansya? Eh, ikaw mismo, hindi ka pa nakakaintindi. Ano yung magsishare? So, namin din nga, nagkakuang kita sa mga, ang focus natin, ang gospel namin sa salvation. Na, damo ninyo may sinimo isang kayo may kasakit, share ka. Tama. So, hindi kita itong
Actually, ang Brother Paul Juan, maupay ito. Learning ito how to interpret, how to understand mensahe ni Ginoo. Pero prior din na dapat, ang gospel na ni mo maintindihan, kay para ito ba na mo? Ano ka magkaka? Nag-inunano ka din, hindi ka nga maharap din ka lugar ng gospel for sin ka. Pero natin ka nga sin ka, kay may naka-faith. Ano ito ng faith? Daming Christian faith. So, ang faith mismo, dapat natin ito mahimay-himay. Ano ito nga? Faith. Ngayon, ang atong salvation, through faith, through by the grace of God, through faith, ano ito nga grasya? Marabag kita ito nga grasya. Marabag kita ito nga faith na makakasibahan. Ano ito dapat tayo kakumay-himay yun? Before we go further, kay ang atong ng purpose ini, nga, rest assured ka, may conviction na siya ka, because of that faith ngayon mo nantindihan, because of that grace nga hatag ng Ginoo. Amin itong didat ato pa, kay sayang, dapat atong, ano naranin eh, dapat atong opportunity na pwede din na makaself atong family at friend. Pero kamo talaga ito, hindrance nga dito ka nakaself, hindi natin ang gospel na atong service. Okay, Sir Rex. Sige, Sir. Ano mo yan na? Okay ka? Di oray pa. Mag-closing na lao. Sige. Init mo pa para konsultahan ni Brother Gus. And then, Oo. may demand Oh, na ibang makakuha na lao. Sakto. para mamala ni Oo. Oo. later on. Pan na. May pages. Oo. Pwede naman, masyara na na yun. Actually, dati tira nag-atin na okay na tira. Okay na, Oo. Tira pa. Pero panala, so Brother Sam, ikuan ta na. Actually, akon kuan, regarding understanding of scripture, diri madadaran usa ka bagsakan, but through time and lesson, depende han lesson ang topic, na-open na pa nimo question para base ito nga lesson para mas maintindihan mo ang scripture. Kay I believe kung wala kita ni mag-discuss in sugad dinhi, diri to ma-open up nga question kan Sir Sam kung wala ini sugad nga lesson. So kumbaga naton understanding ha salvation tama progressive ya. Kasi bisan hain nga passage sa scripture connected gud talaga salvation dida. Gud talaga hiya. So at least through hini nga pag-lesson nakuha ni Sir Sam na bisan diri ako magtutdo maka-share may dalaga pa ko salvation kaya salvation is by faith in Christ. Amatiya. So, diri ko lahat ma-discuss mon kabugusan nga understanding nga ni scripture, Sir Sam, kay diri mo kumarong kung ano question na dahil mo sulat mo mind. Pero to, I believe nga God is sovereignty through hindi na mga lesson na agi kita ni kay to napapapay mo mind gihapon. Now, which is na-address naton dayon niya. And ayo lang pag-alang Sir Sam na pag kita mo may question ka iba taton, for example, okay la. Tanan man kita, baklaron, tanan kita, ako gisdiri ko siya nga makarkarita na akot Bible. Damo gyap tak mga pakayana. Gyapon. Itiba nga nit akong pakayana kada Sir Mike, may dagap about salvation gyap. Pero ito nga pakayana, nagawas ka sa tiya, depende nimo na papamatian nga discussion or lesson. Na which is nakakabulig hay mo to have more clear understanding on salvation. So, ganito ya. So, let's close praying na. Wala naman pa kaya no? Close na kita. Dear Heavenly Father, you are great and almighty Father.